at sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na nakakapanood ngayong oras na ito. Sa umagang ito, bago po tayo magsimula, buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Babasahin ko po muna sa wikang English. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Tayo po'y panandalian niyo po at pumikit. Panginoon Diyos dakila sa lahat, Ama, marami pong salamat sa iyong kabutihan. At sa oras nito, Panginoon, muli kami ay tumudulog sa iyo. Nagabayan mo po, Panginoon, na aming maikling pag-aaral ng iyong salita. At sa oras nito, O Lord, magbigay ka ng mensahe sa amin ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Kabi-kabila ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog. Nalilito, ngunit hindi nandulupaypay. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Pinababaksak, ngunit hindi nawawasak. Daladala namin sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang nahayag din sa aming katawan ang buhay ni Jesus. Amen. At ito pong tagpong ito ay sa panahon ni Pablo kung saan nais niyang bigyan ng kalakasan ang mga taga-Korinto. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman ang mga pinagdaanan ni Pablo at nakaka-encourage sa atin yung napakaraming pangyayari sa kanyang buhay na kung baka sa atin ay hindi natin kakayanin. Katulad na lamang ng sila ay nakulong, sila ay sinaktan. Hindi marami sa atin na hindi pa naranasan ito, pero sa kaunti lang problema ay nagkakaroon ng pagdududa o nagkakaroon ng galit sa mga puso. Yung bang kaunting hindi lang tayo komportable ay parang katapusan na ng mundo sa atin at kung sino-sino na ating sinisisi. Pero siya, kami nadudurog, nalilito, ngunit hindi nandulupaypay, pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan, pinababaksak, ngunit hindi nawawasak. Ang ating pong topic ngayong umagang ito ay patungkol sa hope. Buksan natin. A feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. O yung pag-asa. Ano nga ba yung pag-asa natin sa Panginoon? Ano nga ba yung hinahanap nating pag-asa sa ating buhay? Alam ko na ang bawat isa sa atin, minsan maraming mga pagkakataon na nakaranas ng mga suliranin sa ating buhay. Pero maaaring marami sa atin ang hindi may kumpara sa problema na naranasan ni Pablo. Kasi nung panahon na yon ay pinapersecute yung mga Kristiyano. Noong nagsisimula pa lang ang samahan natin, marami rin sa atin nakaranas ng persecution. Pero hindi ito maaaring tulad sa persecution ng mga apostol. At sa panahon natin ngayon na marami tayong mga suliranin, marami tayong mga agam-agam sa ating buhay, tayo ay nasa kanya-kanyang tahanan at hindi natin alam kung anong bukas, maganda na tingnan natin yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ituloy po natin. 16 to 18, Therefore we do not lose heart, though we outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Babasahin ko sa wikang Tagalog. Sapagkat itong pagaan at pansamantalang paghihirap ay ang naghahanda sa atin para sa walang hanggang kaluwalhatian na hindi maihahambing sa anuman sapagkat hindi namin pinagmamasdan ang mga bagay na nakikita
kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Katulad ng sinasabi ko mga kapatid, yung pag-asa, kung ang bagay ay ating alam na mangyayari o nandyan na, hindi yun hope, kundi yung pag-asa na sinasabi mga kapatid, ay yung pagtingin sa mga bagay na parang wala pa, pero tayo ay may pagtitiwala sa Panginoon na ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Ito ang pag-asa o ito ang tinatawag na hope na kailangan natin ngayong panahon na ito. Bagamat hindi natin nakikita ang bukas mga kapatid, tayo nagtitiwala sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Buksan natin sa susunod na verse. Psalms chapter 3 verse 2 to 6. Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and He answers me from His holy mountain. I lie down and sleep. I wake again, because the Lord sustains me. I will not fear, though tens of thousands assail me on every side. Ito po ay makikita sa Psalms chapter 3, verse 2 to 6. Bagamat marami ang nagsasabi na hindi ka ililigtas ng Panginoon, ang sabi dito sa verse na ito, pero tayo may pagtitiwala sa Panginoon na siya ay sasagot sa atin. I lay down and sleep, I wake up again because the Lord sustains me. Nakakatulog pa siya ng maayos dahil alam niya na ang Panginoon ang sa kanya nakahawak. I will not fear though thousands of 10,000 assail me on every side. Bagamat marami tayong mga kaaway na gustong lumupig sa atin, o maraming nagper-persecute sa atin, o maraming kabilang mga problema na ating naranasan, magtiwala tayo sa Panginoon na siya ay mabuti at siya ay gagabay sa bawat isa sa atin. Kasi ang pag-asa, kung yan ay nandyan at sasabihin natin yung isang bagay na nakikita natin, hindi pag-asa yun, kundi ito ay normal na nakikita natin. Pero kapag may isang bagay na parang napakahirap mangyari, pero ang pagtitiwala natin sa Panginoon, bagamat wala pa nandyan o hindi pa nandyan, alam natin ito'y pagkakalob sa atin. Ano ba yung inaasahan natin sa ating buhay? Una, inaasahan natin na matatapos na itong ating nararanasan lockdown. Ano pang inaasahan natin? Inaasahan natin yung sa ating mga walang trabaho na pagtapos nito ay muli tayo magkakaroon ng trabaho na yung kumpanya natin ay bukas pa o may kakayahan pa tayong pasahudin. Umaasa tayo na yung mga school natin pinapasukan, maituloy pa natin yung ating pag-aaral. Itong mga bagay na ito at inaasahan din natin na matatapos na rin ito mga kapatid. So ganyan mga kapatid ang nais nating ilagay sa ating puso, yan nais nating dapat na patuloy na isipin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay narayan. Ang nais lang sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya. Tingnan natin yung sunod na verse natin mga kapatid. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans chapter 15 verse 13. Ulitin ko. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, pupunuin niya tayo ng joy. Ano ba yung joy? Kaligayahan at kapayapaan. Kung tayo ay sinasabing Kristiyano, dapat tayo ay puno ng kaligayahan sa ating puso. Ang kapayapaan na hindi tayo nangangamba, hindi yung palagi tayong takot na kung ano mangyayari. Dapat meron tayong kapayapaan sa puso na bagamat may mga ganyang pangyayari, bagamat ganyang sitwasyon mga kapatid, ay tayo nagtitiwala na ang Panginoon pa rin ang magtiligtas sa atin. Napakagandang panghako ng Panginoon sa atin na yung kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumukupkup sa atin at nagpapanatag sa ating mga puso. Panghawakan natin ngayong umagang ito mga kapatid, ang pangako ito ng Panginoon na siya magpupuno sa atin ng kapayapaan
at ng katiwasayan, kaligayahan sa ating mga puso. Tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa iyong salita sa umagang ito at nawa Panginoon sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Patuloy nga ang pag-asa ay punuin mo sa kanilang mga puso. Ikaw Panginoon ang patuloy na magbigay sa kanila ng kapayapaan, ng katiwasayan Panginoon, ng kaligayahan, sapagkat alam po namin na habang ang Panginoong Jesus, ang aming Diyos na tagapagligtas, ang aming sinasamba o Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan ay hindi kami hindi kami masasaktan, hindi kami mapapahama, kundi patuloy kami magtitiwala na Ikaw o Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sa amin ay patuloy na mag-iingat. Pinupuri ka namin Panginoon sa mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan o may mga trabaho, O Lord, patuloy mo nga silang ingatan, patuloy mo silang gabayan sa kanilang pagpasok sa araw-araw, sa kanilang pamamalengke, sa kanilang pamamalagi sa kanilang tahanan. At kami umaasa, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ang lahat ng bagay na ito ay matatapos at panibagong buhay na puno ng pag-asa, puno ng kapayapaan, puno ng katiwasayan sa pamamagitan mo, Panginoon Jesus, na sa amin ay kumukupkop, na sa amin nag-iingat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Pagpapaan natin ating Diyos na buhay.